Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang Kanyang ngalan. Ipahayag ang Kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito ay nagsusumamo tayo sa Panginoon bilang pamayanan ng mga alagad sa Arkidiocese ng Maynila para sa mga may sakit at sa mga frontliners. Hilingin natin sa ating Amang makapangyarihan at mapagkalinga na pinagmumula ng lahat ng buhay, kalusugan at kagalingan na tunghayan ng may habag ang sandaigdigan na ginugupo ng coronavirus pandemic. Ipagsanggalang nawa tayo sa gitna ng matinding pagsubok na ating kinahaharap at sa kanyang makaamang pagkalinga, dulutan ng kagalingan at kaginhawaan ang mga may karamdaman, palakasin ang mga kumakalinga sa kanila at gawaran ng kaganapan ng pagsisikap na masugpo ang salot na ito at tulungan tayong lahat na maging matatag sa pananampalataya at pagmamalasakit bilang mga tagasunod ni Jesus. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tanging tanggulan sa gitna ng anumang panganib at nililingap mo ang iyong angkang na nanalig at nagsusumamo sa gitna ng kagipitan. Lingapin mo kaming lubusan at iyong pagkalooban ng kaligtasang walang hanggan ang mga yumao, kaginhawaan ng mga nagdadalamhati, kagalingan ang mga may sakit, kapayapaan ang mga naghihingalo, kalakasan ng mga manggagawang pangkalusugan, karunungan ng mga umuugit sa pamahalan, at lakas ng loob upang lahat ay pagmalasakitan, hanggang tanay makapagpuri sa iyong banal na ngalan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak,
Hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayoy namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamamatay sa buong maghapon, ibinibilang kami na mga tupang papatayin. Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alingmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Sa mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pagmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping, ang inaasahan ay amo niya para matulungan. Nganib. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa amin maawa. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kapuri-puri ang Ama, lakas natin at pag-asa sa tiisit duhusa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na yon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alo ng bangka. Anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo.
Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas. At nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng grasya ng ating butihing Nuestro Padre Jesus Nazareno. Itong araw nito ay bukod tangi sa Arkidiocese ng Maynila. Ngayon po sa Arkidiocese, araw ng panalangin para sa mga may sakit dahil sa COVID-19. At pinagdadasal din natin ang mga frontliner. Sa Ingles, Archdiocesan Day of Prayer for the sick and frontliners. Sapagkat kahapon, linggo, ipinagdiwang natin 16 ng Agosto ang kapistahan ni San Roque. Uliran, pintakasi natin sa panahon ng pandemya, salot at peste. Nung mahabang panahon pa, kahit saan sa mundo, si San Roque ang tumutulong sa atin. May magandang balita naman. Tayo mga sumusubaybay sa mga datos na galing sa Department of Health. Kahapon ang pinakamalaking bilang ng mga gumaling. Sa Ingles, highest number of recoveries. 40,000. 40,000. Marami nang gumaling. Sa piyesta ni San Roque, magandang balita ito. Medyo sa paglalakbay natin, nagpapangiti sa atin itong balita nito. Iilan na lamang, ipagdasal natin, iilan na lamang ang may sakit. Mga kapatid, sana matapos na yung ating dinaraan ng pagsubok. Ang ating mga pagbasa patungkol sa araw ng panalangin, ito'y tinutukoy yung banta, panganib, yung kalamidad, natural na disaster. Sa ating unang pagbasa, kahit na anumang banta o panganib, hindi makakapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Nakakatakot. Kasama na dito may, siyempre, ang nasa likod dito yung COVID-19, panganib. Sa ating ebanghelyo naman, ayon kay San Marcos, sino to? Sino siya? Sumusunod sa kanyang hangin, sumusunod sa kanya yung dagat. Hindi ba may bagyo, mga natural na kalamidad? Ito naman, yung pandemya, hindi po naman ito gawa ng tao. Hindi, ika nga, sa terminolohiya, hindi human-induced. Kaya, ito'y isang hazard. Biological hazard, ika nga, technical, sa kalikasan. Pero, binibigyan diin ng ating mapagbasa, ang Panginoon ng kalikasan, siya ang may likha ng lahat at susunod sa Kanya. Magtiwala lamang tayo. Ang Diyos
Minsan kasi akala natin kung nagdadasal tayo sa ating mga santo, parang magic. Dagdagan natin, lahat tayo magdasal. At para bang kasi nasanay na tayo eh. Parang automatic, instant. Di ba? Gusto natin mabilisan ang resulta. Hindi tayo sanay sa mga pangmatagalan, mga linggo, mga buwan. Ang binibigyan diin sa atin ay sinasamahan tayo ng Diyos. Kasi kung masyadong mabilis, ika nga sa buhay, tinuturuan tayo. Kung masyadong mabilis, parang hindi natin napapahalagahan. Pero kung tayo'y nasusubukan, dumadaan tayo sa mga hamon ng buhay, nalalaman natin ang tama, nalalaman natin ang mahalaga, at kasama natin ang Diyos, ang Panginoon sa ating paglalakbay, kasama natin siya sa pag-uunawa kung sino tayo at kung anong mahalaga. Sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Binibigyan din dito yung tamang espiritualidad, tamang teolohiya. Kasama natin ang Diyos. Ang reliyon po, hindi po magic. Dasal tayo. At bigla na lang mawawala. Nagdadasal tayo para sa milagro, himala. Ang pag-ibig ng Diyos, kahit na yung pag-ibig, pakikipagkaibigan, hindi po ito madalian. Ang pag-ibig ng Diyos ay pagtutulungan. Siyempre, may personal na kaugnayan. Ang pag-ibig ay pagkakawang gawa sa mga nangangailangan. May malaking puwang, may malaking espasyo, kawalan, at ang pag-ibig ang pupuno dito. Kukunin ko po itong pagkakataong ito sapagkat ang ating debosyon kay San Roque, ang ating komunidad, inilagay po natin sa patio, sa taas kasi nandun tayo pa rin sa modified enhanced community quarantine. Sana ipoprosesyon natin yan o imo-motorcade natin. Pero naalala ko, dati kasi gusto kong iprosesyon, yun ang nakagawian kasi, yung tradisyon talaga. Sinabi ko sa isa sa mga kasama ko dito sa loob ng simbahan, ang ating Santo Papa, kasi noong panahon ng simbahan noon, may mga salot noon at may milagrosong krus. Ang ginawa ni Papa Francisco, kinuha yun at mula sa plaza ng St. Peter's, sa pamamagitan ng dasal, sa pamamagitan ng online, binibigyan tayo ng teknolohiya ng Diyos. Kasi noon wala namang online, wala namang streaming noon, kaya ipoprosesyon mo. Ngayon, si San Roque, sapagkat ang ating komunidad nagpapasalamat ako sa inyo. Hindi naman sa nagyayabang tayo, nagbubuhat ng bangko. Ano naiisip ninyo? Pananampalataya at pandemya. Ano kagad na larawan na konkreto? Yung deboto na itinataas ang kamay sa harap ng simbahan ng Quiapo. Yan ang larawan ng pananampalataya sa panahon ng pandemya. At si San Roque, mula sa ating patio sa taas, sa pamamagitan ng live streaming, sa pamamagitan natin ng dalit, mga dasal kay San Roque, ipinagdadasal natin ang mas malawak na komunidad sa mundo para matapos na itong salot na ito. Ito ang ating mapagkumbaba. Ito yung ating nakayanan. Ito ang pasensya sa... Ito lang tayo eh. Pero kung ano meron tayo, ang ating masigasig na pamimintuho kay San Roque, kapiling
meeting kasama ang ibang mga parokya na ang titular ay San Roque sa Pilipinas, ipinagdadasal natin ang mga namatay sa Quiapo, 4, sa Kamaynilaan, sa syudad natin, mahigit 200. Sa buong Pilipinas, mahigit 2,000. Sa buong mundo, 750,000 mahigit. Marami pong namatay sa coronavirus. Patawarin nawa ng Panginoon ang kanilang makasalanan at papasukin sa kalangitan. At sa mga may sakit, gaya na sinabi ko sa kanina, ipagdasal natin, marami nang gumaling. Sana yung mga natira pang may sakit, gumaling sila. At tayo po, walang sawa po ako na kahapon may isang pare, sabi niya, COVID-19 positive ako. Sabi ko, isasama namin ikaw sa pang-araw-araw na misang intensyon dito sa Quiapo. At gayon din, lahat ng mga COVID-19 positive. Para gumaling, iba ang Nazareno. Pinapaboran tayo ng Nazareno. Hindi po ako mismo, nagsusulat. Medyo, walang po, siyempre, nakakapagod. Pero, buhay ito. Tagasulat lamang ako at tagadasal, tagapetisyon. At sa ating mga frontliner na mga kaibigan, marami po mga hospital dito. Hospital, yung mga naglilingkod. Kayo po ang tumutulong sa pamamagitan ng ating pagkakawang-gawa. Wag po kayo magsawa. Yung linya, kahit na umuulan dito, yung ayuda, patuloy po yan. Nung Marso pa tayo, mahigit 5 buwan na tayo, hindi umiikli ang pila kahit na umuulan. Sapagkat walang pagkain eh. Wala na nga maibigay ang gobyerno. Kaya habang kaya ng komunidad ng Nazareno, tutulong tayo sapagkat tumutulong kayo. Sige na po, Lunes ngayon. Medyo napagod tayo kahapon. Alam nyo ba, yung misang share natin at cross-post, 5. Bukod sa mga misa sa Quiapo, 5 na iba't ibang parokya ni San Roque. San Roque sa Zambales, San Roque sa Diocese ng Pasig, San Roque sa Diocese ng Caloocan, San Roque sa Diocese ng Cubao, at pinakahuli dito, San Roque de Manila sa Blumentritt, Santa Cruz. Upang magmakaawa. Sige na po, medyo napahaba na po ako. Patuloy po natin sa tulong ni Maria, Ina, Nuestra Señora de la Buena Hora, San Jose. Ang santa ngayon, si Santa Clara de Montepalco. At ang mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Roque, nawa ay ipagdasal pa rin natin ang mga may sakit, ang lahat ng mga tumutulong, ang lahat ng mga frontliner, upang sama-sama po tayong magwagi. Tatalunin ng pag-ibig ni Jesus ang pandemyang coronavirus. Amen po. Minamahal kong mga kapatid, sinunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo na may pagtitiwala para sa kapayapaan sa napakagulong daigdig. Ang tugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang ating simbahan
naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang mga may kapansanan at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa, magkaroon ng agarang lunas sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami, upang hilumin ng Panginoon ang mga may sakit, bigyan ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa kanila, at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang mga yumao, naway maranasan nila ang walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan ng dulot ng unos sa aming buhay, at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming kaluluwa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo, kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat, ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako't sa wakas matulad sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga handog na sa iyo'y aming hain. Ngayong kami lubhang nanganganib, ipagkaloob mong sa bisa ng iyong kapangyarihan, magdulot ang mga ito sa kagalingan at kapayapaan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namit ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ng aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pinagdadasal po natin ang ating mga kapatid na yumao, namatay dahil sa COVID-19. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Clara de Montepalco, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tugyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paghihirap ba, kapighatian, pag-uusig o gutom o tabak, at kahit na nga kamatayan, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sinong makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, mula sa iyo, tinatamasa namin ang kalunasang naghahatid sa buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo sa pamamagitan ng aming napagsaluhan, ganap kaming makapagdiwang sa makalangit na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque,
O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aandanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilululhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat tinulungan niyo po kami kasi po kapistahan ng Birhen na pinaakyat sa langit, Nuestra Señora de la Buena Hora, noong 15 na Agosto at kahapon, 16 ng Agosto, piyesta ni San Roque. Pareho po tayo mga may nobina. At inimbitahan din natin ang iba't iba mga parokya para sa nobinaryo din. At kahapon, 5 na parokya labas ng Quiapo para maganda ang ating selebrasyon para kay San Roque. Ang piyesta pa naman niya natapat ng linggo at mapakinggan niya ang ating mga kahilingan. Salamat po sa inyong paglalahok. At yung mga nagbigay ng pagkain, salamat po. Hindi lamang sa Pilipinas, galing pa sa labas ng bansa. At may mga nagbigay din ng mga face shields at saka mga PPE, mga masks, dadalhin po namin bukas. Pagdasal nyo naman, gumanda naman ang panahon kasi umuulan. Kasi nagsimula na yung eskwelahan, di ba? So yung iba, wala silang protective equipment, no? At mga school supplies, bukas po dadalhin natin sa isang eskwelahan sa may Laguna. Yung mga ibinibigay ninyo, kagad po nating ibinibigay, dinidistribute. Yung tagaluto natin, nagsimula po tayo sa 5 kaldero. Alam nyo ba ilang kaldero na? Malaking kaldero na pagkain. 12 na. At nadadagdagan na yung mga komunidad na barangay. Hindi kami napapagod kasi walang sawa din kayo tumutulong. Tayo po'y magtulungan sa panahon ng pandemya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus
krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ininarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.